Enzo's POV. Naramdaman ni Enzo gising na ang katabi niya. Kagagaling lang niya ng banyo. Nagulat to marahil na may katabi ito. Naramdaman din ni Enzo ang paglayo nito sa kanya, subalit hinili niya to patalikod sa kanya. "Saan ka pupunta?" tanong niya. "Tilulugan mo ko kagabi." Sa kanya pinagapang kanyang kamay sa katawan nito. "Ano nangyari?" tanong ni Alexandra. Paano tayo humantong sa ganito? Bakit? Wala ka bang maalala?" "Wala." "Alika nga dito." At niyakap ni Enzo ang dalaga. "Gusto mo ba na ulitin pa natin kung ano man ang ginawa natin kagabi?" "Anong ginawa? Naguguluhan ako." Saad ni Alexandra at inulit nga ni Enzo ang ginawa nila. Inangkin niyang muli si Alexandra. "Ang sakit ng katawan ko." Reklamo ni Alexandra. "Wag, may party pa tayo mamaya." Niyakap niya ang dalaga. "Matulog na tayo at baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Makaisa pa ako sa'yo." Biro ni Enzo. "Grabe ka naman." Humarap ang babae sa kanya. "Tulog na tayo." Inalikan ni Enzo to sa mga labi. "Good night." "Good night din," sagot ni Alexandra. Nakatulog si Enzo, nakaunan ang babae sa kanyang braso. Malalim ang kanyang tulog kaya hindi niya na namalayan pang oras. Pagsapit ng liwanag naramdaman niya mayroong init na dumadampi sa kanyang mukha galing sa siwang ng bintana at kortina na bahagyang nahawi. Naalala niya, wala siya sa sariling kwarto. Kinapa niya si Alexandra, wala na ito doon. Tiningnan niya ang oras sa relo, 11:11 na. Bumangon na siya at may nakaredy na siyang gamit at toothbrush sa side table na malapit sa hinigaan niya. Alam ni Enzo na si Alexandra ang nag-ayos noon. Sa banyo na nito siya pumasok, naligo na siya. Naisip niya anong mangyayari ngayong napakialaman niya ang malinis na babae. Habang naliligo, hindi ni Enzo maiwasang mag-guilty. Nagkamali siya kay Bianca, lalo na kay Alexandra, at sana'y mapatawad siya ng babae. Napakasama niyang tao. Pagkatapos maligo, kinuha niya ang towel at nagpunas ng katawan. Binalot niya sa bewang saka lumabas. Pagkuha niya ng mga gamit sa lamesa, napansin niya ang mantsa sa bedsheet ng dalaga. Lalo lang siyang inatake ng guilt feeling. Nagbihis na siya, shorts at t-shirts lang ang nakahandang suotin niya. Inayos niya ang kama bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hinanap ng kanyang paningin ang kanyang lolo. Wala to sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto na matanda. Nakahiga ito, natutulog. Di na Enzo to inabala na gisingin. Bumaba na rin siya para kumain. Naroon ang kanilang kasambahay na si Judith. "Kakain na kayo, sir?" Tanong niya. "Yes, nasan si Alexandra?" "Nasa garden po si ma'am at sir." "Kumain na pa siya?" "Doon po siya kumakain." "Sa labas mo na dalhin ng pagkain, sasabayan ko siya." Utos ni Enzo. Sa may kusina siya dumaan para mas madaling marating ang garden. Hinanap pa niya kung saan ito nakaupo. Nakita niya to sa bandang dulo kung saan nakatanaw to sa palayan. Nilapitan niya ito at di man lang siya napansin ng babae. Naka-floral dress to na may katenong headband. Backless ang suot na may tali sa leeg. Naka-dekwatro to kaya ang makinis itong hita ang nakita niya. May marka ng kagat niya ang hitang yon. Napailing siyang bigla. "Ang lalim ang iniisip mo Pang-aabala ni Enzo sa dalaga. Napakislot to bago siya nilingon at ginitian. "Kanina ka pa dyan? Kumain ka na ba?" Ibinalik ni Alexandra ang tingin sa palayan. "Dito ako kakain para may kasabay ka." Sabi ni Judith, "Andito ka nga daw." Maya-maya pa'y dumating na nga ang pagkain niya. "Salamat, Judith. Ang ganda dito sa spot na to. Madalas andito ako pag nagmumuni-muni ako Saka ni Alexandra inangat ang tasa ng kape. "Oo nga no?" Napatingin na rin si Enzo. "Ready ka na ba sa party mamaya?" Tanong ng dalaga sa kanya. "Oo naman, ikaw?" Napabuga ng hangin ng babae. "Ewan ko." "Ha? Bakit?" Tanong ni Enzo dito. "Nagkaroon ako ng guilt sa sarili ko. Nakipag-make love ako habang di pa ako kasal. Parang ang bobo ko." "Alexandra." Inaatake rin siya ng konsensya niya. "Sabagay, ikaw naman ang pakakasalan ko." Tumingin to sa kanya na nakangiti, pati ang mata. "Please wag kang ganyan, Alexandra. Natutukso ko sa'yo." Sigaw ng isipan ni Enzo. Di ni Enzo maisip anong nasa isip ni Alexandra. Minabuti na lamang niyang manahimik. "Anong oras ba tayo aalis mamaya?" Tanong nito. Humarap na ang babae sa kanya. Nag-umpisa na nga rin tong kumain. Parang di ni Enzo naiintindihan ang tanong nito. Nakatingin lang siya sa mga labi ng babae.
Nagsasalita to na nagsasalita, pero parang hindi niya naririnig. Buwaba ang tingin niya sa katawan nito. Ang kinis. Enzo? Enzo! Nag-snap pa to sa mukha niya. Ano yon? Natigil siya sa pag-i-imagine ng kung ano-ano. Nasaan ba kasi ang isipan mo? Kinakausap kita eh. Lumilipad atang iyong isipan? Hindi naman. Wala naman. Ano nga ulit yon? Sabi ko. Anong oras ba tayo aalis? Around 7 daw umpisa ng party. Mga 6 p.m. siguro tayo umalis. I think dapat 5:30 tayo umalis eh. Nakakaya naman tayo yung may pa-event. Tayo pa yung late, hindi ba? Sabagay, tama ka. Mag-hire ka pa ba ng makeup artist? Hindi na. Mahal ng bayad sa mga ganyan eh. Kaya ko naman. Magpa-finalize pa tayo ng invitation natin. Sana nga matapos on time. May number ang coordinator sa mga invitation na pinagawa natin para makapag-message agad ang mga attendees. Bakit dito kayo nagde-date? Sigaw ni Malena, may dalang tray. Hindi ka na naman pumasok? Tanong ni Alexandra. Ano yan? Tanong ni Enzo. Pumasok ako no, dito lang ako kakain. Sayang allowance. Nasira kasi laptop ko eh, ayaw naman ako ibili ni mama. Naupo to sa tabi niya. Parang masarap nga ang dala nitong pagkain. Bigay ng kaklase ko, ginataang bilo-bilo na saging lang at binilog na malagkit ang halo. May kaibigan akong Batanggenya, binigyan niya ako. Pirindot daw ang tawag nito sa kanila. Ay oo, sina Yaya Jack at Yaya Lu ni Jansel nagluluto ng ganyan. Masarap nga yan. Pahingi ako. Eto oh, nilagay nito sa gitna. Inabutan sila ng mangkok. Alam ko naman gusto nyo rin yan. Masarap nga. Napangiti si Enzo. Dito rin ako tumatambay kapag nag-aaral ako. Sabi ni Malena sa kanila. Nag-aaral ka ba naman? Biro ni Enzo. Excuse me, daraan ako. Nakaingos sa sagot ni Malena. Binili pala ako ni Lolo ng damit para mamaya. Saan ka pupunta mamaya? Tanong ni Alexandra. Hello, sa party, saan pa? Umirap pa ito. Bawal ang mga bata doon. Pambubos ka ni Enzo dito. Alam nyo, hindi nyo ako madaraan sa ganyan. Hinabi ito ng tibay at ng tatag. Mang-aasar lamang kayo ngayon. Balang araw, ako naman ay ikakasal. Mayabang pang tugon ni Elena. Natawa sila ni Alexandra sa sinabi nito. Kahit kailan talaga nadadala nito ang pagtateatro sa bahay. Napanood nilang minsan ang pagganap nito. Kaibigan nito ang may sabi na maglili dito sa isang role. Napakagaling nga umarte ni Malena eh. Kulang lang to sa laman at pag-aayos. Kukunin ba nating abay si Malena? Tanong ni Enzo. Pag-iisipan ko, sagot ni Alexandra. Wag ako? Si Lolo na nga may sabi sa akin na abay ako eh. Kaya wala akong pake kung di nyo ako kukunin. Kay Lolo din naman ang huling desisyon. Belat. Matalino ka nga talaga. Diretso ka na sa boss ah. Malamang, lagi nyo ako inaapi eh. May relasyon na siguro kayo no? Inutusan ako ni Mama na maglinis ng kwarto mo, Alexandra. Palitan ko raw bedsheet mo. Nanlaki ang mata nila ni Alexandra at sabay silang nagsabi, wag na. Napatingin si Malena, naguguluhan ng itsura. Bakit? Ako naman talaga naglilinis doon na. Malena, hindi ka naman kasi katulong dito. Sabi ni Alexandra. Ako nang bahala doon. Tama, kaya na ni Alexandra yon? Uminom si Enzo ng juice para maalis ang bara sa lalamunan. Ngayon lang yata kayo nagkasundo ulit. Anong meron sa kwarto mo, Alexandra? Nanunodso ang mga mata ni Elena. May ginawa kayo dun, no? Isumbong kaya kita sa mama mo na chismosa ka? Basta, si Enzo ay nagbibiro lang. Napakaseryoso. Gustong manakit? Biglang bawi ni Malena. Bilisan niya ng kumain at darating na daw yung coordinator. Malena! Narinig nila ang tawag ng ina nito. Hala ka, Malena. Hanap ka na ni Dragona. Esther ni tita? Pananakot ni Enzo. Ano na naman ang ginawa mo? Kailangan na siguro mag-asawa ng nanay ko. Laging galit eh. Di na tinag si Malena sa pagkakaupo. Wow, matapang ka na ngayon ha? Huwag ka na lang maingay. Susunod din naman ako mamaya eh. Kagalitin ko lang muna siya. Sagot ng babae. Pilya ka talaga. Baka mamaya niyan, pingutin ka naman nun. EMU ng tenga ko dyan no, manhid na. Natanaw nila ang ina nito. Nagmamadaling lumapit sa kanila. Malena, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala. Pasensya na kayo at napakahilig nitong mag-third wheel. Nako, tita, hayaan nyo na lang po si Malena dito. At sabi ni Alexandra,
Pinapapalitan ko ang beddings ng kwarto mo, Alexandra. Ay, okay lang po, ako na pong gagawa nun. Dalaga na po si Malena kaya wag niyo na po siyang pipingutin, sabi ni Alexandra. Baka nga po mamaya may manliligaw na to pinipingot niyo pa po. Napakatigas naman kasi ng ulo ng batang yan Lagi akong tinatakasan. Ay nako Malena, pasalamat ka't may sumalo sa'yo kundi mababambo kitang talaga. Ma, chill, ang wrinkles. Paano ko makakatatay niyan kung ganyan naman kayo? He, sagot ng ina nito. Oh, yun lang naman ang iutos ko sa babaeng to. Ma, kakarating ko lang po galing school. Uutusan niyo na ako agad. Hindi ako robot, no? Hindi ako teatro, Malena. Baka gawin talaga kitang robot siyan. Joke lang, ma. Sige na, sasama na ako. Tumayo rin ang babae at sumunod sa ina. Diyan na muna kayo, lovebirds. Luka-luka talaga yon. Napailing na lang si Enzo sa pinsan. Pero mabait si Malena, kaya magkasundo kami. Sagot ni Alexandra at tumayo. Sumabit ang damit sa upuan, natanggal sa pagkakatali sa leeg. Nalaglag to sa bewang ng dalaga. Natulala silang pareho. Bago pa nakabawi ang babae. Oh my God! At tinaas nito ang damit. Nag-struggle tong magtali. Tumalikod sa kanya. Nilapitan to ni Enzo, tinawakan ng kamay ng dalaga. Alexandra? Bulong niya sa tenga ng babae. Alexandra's POV. Sa pagtayo ni Alexandra, nasabit sa upuan ang kanyang damit, yung nakatali sa kanyang leeg. Mabigat pa naman ang inaharap niya kaya pagkatanggal ng tali, biglang kumawala ang malaki niyang papaya. Nagkagulatan sila ni Enzo. Oh my God! Makalipas na ilang segundo, naka-recover na siya. Di nakikisama ang kanyang damit kaya tumalikod siya sa lalaki. Maya-maya pa'y naramdaman niya tong nasa likuran na niya. Alexandra! Bulong ni Enzo sa kanyang tenga na nagbigay kilabot sa buo niyang katawan. Ang hininga nitong nagbibigay kaba sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng lalaki sa bewang at hinawakan ng kanyang mga kamay. Humantad sa paningin nito ang kanyang katawan. Binuhat siya ni Enzo patungo ng greenhouse at inilock pa nito ang pinto. May maliit na kama doon, pahingahan nila kapag napagod sila at nagpalipat ng pampupunla. Hindi masyadong maliwanag doon dahil mumunting bahay ito. Dahan-dahan siyang ibinaba ng lalaki sa kama. Saka ito tumayo at naghubad ng suot. Kitang-kita ni Alexandra sa malapitan ang ahas nito na minsan na siyang tinakbuhan. Tinaas nito ang kanyang dress at hinubad na ng tuluyan. Inalis din ito ang manipis niyang panloob. Hinila siya ng lalaki patayo at saka dahan-dahan siniil ang kanyang mga labi. Ang init ng kanilang mga katawan. Matagal ang naging palitan nila ng halikan ng lalaki. Dahan-dahan siya na inihiga ni Enzo at saka ito pumatong sa kanya. Tiningnan muna siya nito at saka dahan-dahan binaba ang mga lalabi patungo sa kanyang labi. Yumakap si Alexandra sa leeg ng lalaki. Gumapang ang labi nito patungo sa kanyang katawan at muli inangkin si Alexandra ni Enzo ng paulit-ulit. Alexandra! Pamilyar na tinig ang narinig nila. Si Malena. Nagmamadali nga siyang bumangon at nagbihis. Tinulungan siya ni Enzo na magsuot ng damit. Tinari nito ang kanyang dress at nagmamadali, binuksan ni Enzo ang pinto upang di sila mahalata. Nagkunwari silang nagkukwentuhan ng bigla ng lalaki. Pagpasok ni Malena, walang ebidensya na may ginawa silang kababalaghan doon. Bakit? Tanong ni Alexandra dito habang nakikipagtawanan kay Enzo. Nandyan ang coordinator, hinahanap kayo. Anong ginagawa nyo dito tanghaling tapat? Nag-iisip kami ng po pwedeng itanim dito para mabenta, sagot ni Alexandra. Gusto kong turuan magtanim si Enzo. Tatango-tango to? Waring di naniniwala. Oh, pumunta ka na doon. Pagtataboy dito ni Enzo. Okay. Wait, ano yon? Magbihis muna kayong dalawa. Ang hirap naman tumambay dito At bakit? Baliktad ang mga damit nyo. Sa likod na lang kayo dumaan. Maligo muna kahit pawis na pawis kayong dalawa. Nauna na tong umalis sa kanila saka sila nagkatinginan. Oo nga, baliktad yung mga damit natin. Turo ni Alexandra sa suot nila. Naku, oo nga, sagot ni Enzo. Butit napansin ni Malena kung hindi nakakahiya tayo. Nagkatawanan na lamang sila sa isiping iyon. Nagmamadali silang nag-ayos ng suot at saka lumabas sa greenhouse na magkahawak pa ang mga kamay.
Nagmamadali silang naligo ni Enzo. Doon na to naligo ng sariling kwarto at baka kung ano pa daw ang magawa ng lalaki sa kanya. Hinalikan pa siya nito bago umalis sa kwarto niya. Masaya ang puso ni Alexandra kahit wala silang label. Ngayon pa lang naaamoy niya magiging sila talaga ng lalaki. Hindi to basta matutukso sa kanya kung wala lang. Pagkaligo ni Alexandra, nag-shorts na lamang siya. Mag-aayos na kasi siya ng sarili. Inihintay pa niya si Jensel para matulungan siya na mag-ready. Nasa kalagitnaan na si Alexandra ng pag-aayos nang dumating kaibigan. Bihis na bihis ito. Sorry friend, na-late kasi ako. Ang traffic eh. Ako na mag-aayos ng buhok mo. Pumasok na rin si Malenang nang nakaayos na. Di niya agad to nakilala. Malena? Oo, ako lang to. Dala ko ng damit at ang sapatos mo. Yumukutot sinuot sa kanyang mga paa ang sapatos. Naalala mo ba siya, Jensel? Siya yung batang pinapasalubungan natin noon. Ah, naku, talaga ka na pala. Ang ganda mo ha, just like us. Ngumiti si Jensel dito. Hi, Jensel. Bati ni Malena. Hindi na kita tatawaging ate ha. Mukha naman tayong magkakasing edad. Oh, sure. Mas bet ko yan. Magkakasundo kayo niyan, Jensel. Parang batang version mo yan eh. Tinulungan si Alexandrang magbihis ng dalawang dalaga. Hapit ang kulay pula niyang gown. Hakab na hakab ang kanyang katawan. May hiwa to sa gitna sa pagpalitaw ng kanyang cleavage. Sinuot ni Alexandrang alahas na bigay sa kanya ni Enzo. Bagay na bagay to sa kanyang suot. Inubad niya muna ang kwintas na binigay sa kanya ni Lolo M. Ante, ang ganda mo. Oo nga, nakaka-inlove ka, friend. Mulalas ni Malena at Jensel. Naku, ang mga bolerang to. Nahihiya ni Alexandrang sabi. Okay bang itsura ko? Perfect, girl. Wika na Jensel. Salamat sa tulong ninyong dalawa. Ready na bang natulala si Enzo sa kanya? You are the prettiest. Nilapitan siya ng binata at saka hinalikan sa noo. Ready ka na ba? Oo. Nagkakandautal si Alexandra sa pagsagot sa lalaki. Parang tinatambol ang kanyang dibdib. Halika na. Naghihintay na si Lolo sa baba. Iniaraw ni Enzo sa kanya ang braso nito. Napatingin si Alexandra sa dalawang kaibigan. Kilig na kilig ang mga to. Kinuha niyang offer na tulong ni Enzo at sabay silang lumabas ng kwarto niya. Lahat ng tao sa baba napatingin sa kanila. May photographer na naroon. Kinukunan sila ng larawan habang pababa ng hagdanan. Nice pair, sabi ng mga to. Binabati ko kayong dalawa. Lumapit si Tita Claudia sa kanila at tumalik sa pisngi. Salamat po, tita. Nakangiti ni Alexandra na tugon dito. Anak, binabati ko kayo. Sabi naman ng tatay niya na humalik sa kanyang noo at kinamayan si Enzo. Bahala ka na sa dalaga ko, ha? Opo naman, tito. Nasaan po si mommy? Tanong ni Enzo. Nauna na iho sa venue. May mga i-check pa raw doon. Sagot ng lolo niya. Iha, ngayon pa lang binabati na kita. Bagong Mrs. Honazan? Niyakap siya ni Lolo M. Huwag mo sana siyang sasaktan, Enzo. Lolo naman, angil ng binata. Hindi ko po gagawin yon. Siya, tayo nang umalis at baka abutin tayo ng traffic. Nakakaya sa mga bisita. Yaya ng lolo ni Enzo. Nilisan nila ang lugar na yon. 4 na sasakyan ang umalis doon. Si Jensel may sariling sasakyan. Sumama kay Jensel si Malena para makalayo daw sa ina kahit sandali. Ang lolo naman niya kasama rin sina Tita Claudia at ang kanyang tatay. Ang sasakyan ng mga coordinator sumunod sa mga nauna. Sila ni Enzo ang magkasama sa kotse. Pinagbuksan siya nito ng pinto tsaka lumigid sa kabila. Ready ka na? Yes, let's go, sagot ni Alexandra. Wait, akit kaya muna tayo sa taas? Paisa lang ulit. Mabilis lang? Biro ni Enzo. Puputulin ko na yan. Ang libog mo ha? Inampas ni Alexandra ang lalaki sa hita. Oops, John, baka madali mo si kababayan. Tawang-tawa nitong sabi sa kanya. Alam mo, mag-drive ka na't baka malate pa tayo. Utos ni Alexandra. Sila na ang huling umalis ng bahay. Pupunta sila sa hotel kung saan magaganap ang kanilang engagement party. Kung pwede nga lang walang ganito dahil di naman siya maluhong klase ng tao. Binabaybay nila ang kahabaan ng highway ng mahagip ng mata ni Alexandra si Bianca. May kasamang ibang lalaki, mukhang DOM. Di niya na to sinabi kay Enzo. Baka masira pa ang mood ng lalaki. Alam niyang sosyal na prosti si Bianca dahil hindi na to makapasok sa modeling community bukod pa sa may attitude ang babae.
Nagtataka si Alexandra kung bakit ang mga ganitong bagay hindi alam ni Enzo, samantalang updated to sa outside world. Ganon na yata to katanga ngayon eh. Iniisip din niya anong status sila ngayong naangkin na siya ng lalaki. May sila na ba? Hindi niya masabi. Nilalaman siya ng lungkot dahil dito. Paano kung hindi siya seryosohin ng lalaki? Baliwalain. Nag-overthink na naman siya. Alexandra? Untag ni Enzo sa paglipad ng kanyang isipan. Tugon niya rito. Nagsisisi ka ba na binigay mo sa akin ang katawan mo? Napatda si Alexandra sa tanong nito. Hindi ba ang tamang tanong dapat kung ito ang nagsisisi dahil parang ginahasa siya nito? Ikaw, nagsisisi ka ba? Balik tanong niya rito. Ito naman ang natahimik. Marahil ang tanong na yon hindi rin sumagi sa isipan ni Enzo. Sa bagay, sino ba siya kumpara kay Bianca? Yon ang mahal ng lalaki. Lumalabas parang side chick siya nito. Kahit silang dalawa ang maging mag-asawa, halos puno ng parking ng venue. May pa-red carpet pa. Pinagbuksan siya ni Enzo ng pinto. Bawal ang uninvited guests at gate crashers. Di rin pwede ang media dahil mga kilalang taong naroon sa party. Halos mapuno ang ballroom hall. Naglapitan ang mga photographer at coordinators nila. This way, sir. Giniya sila ng mga to sa sofa sa may mababang stage. Maganda ang pagkakadesign sa lugar. Hello, each and everyone. Ang MC, isang kilalang aktor and host. Please have a round of applause to Don Miguelito Conasan. Palakpakan ng audience at nagsitayuan bilang paggalang sa mayamang matanda. Salamat, salamat. Inabot ang mikropono. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maaari mo na kayong kumain sa ating buffet area, sumayaw sa dance floor at makipagkwentuhan sa kapwa guest. Inaasahan na mag-e-enjoy kayo ngayong gabi. Maraming salamat. At binalik na nito sa host ang mikropono. So, maaari na po muna tayong mag-dinner. Bawal po ang diet ngayon. Happy eating! At ibinaba nito ang microphone sa microphone stand. Gutom ka na ba? Tanong ni Alexandra kay Enzo. Medyo. Gusto mo ikuha kita ng pagkain? Wag na, sa kwarto na lang tayo sa taas. At bakit doon? Tumaas ang kilay ni Alexandra. Lumapit to sa tenga niya at bumulong. Ikaw ang gusto kong dinner. Nagugutom ako sa iyo eh. Sinikon niya to. Hoy, anong palagay mo sa akin? Robot? Napapagod din ako, no? Bulong niya rito. Pagod ka namang masaya sa akin? Saka siya hinilika ng lalaki sa balikat. Kinurot niya ito sa tagiliran. Mamaya na yan. Promise? Ang ibig kong sabihin, yang kaharutan mo. Mamaya mo na pairalin at nagugutom na ako. Akala ko magpapakain ka ulit sa akin. Sabay kindat ni Enzo sa kanya. Inirapan ni Alexandra to na siyang ikinatawa ng lalaki. Ang cute mo, sabay pisil sa baba niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.